Mainit na balita mga kaboses ng masa. Paulo Duterte binara ang mga politiko lalo na si Tambaloslos. Signature campaign para sa Chacha Bill tuloy pa rin. Dito nga natin makikita na talagang gahaman sa kapangyarihan nitong si Tambaloslos. Kaya naman hindi na sila inatrasan ng mga Duterte at tuluyan ng nagbanta laban sa mga politiko na mga ito. Dahil kung ipapatuloy pa nila ang kanilang mga kabalbalan, ay mukhang ang mga Duterte na talaga ang magti-take over. Dahil maliban sa sila ang magagaling at honest na politiko, ay totoong subok na ang kanilang paglilingkod, kaya naman ang taong bayan ay todo suporta sa kanila. Kaya dito natin makikita na kailangan na talagang masibak sa pwesto ng mga politiko na to at lalo na si Tambaloslos para maayos ang ating bansang Pilipinas. Heto't panoorin natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! Kaibigan, 3 hours ago. Ayan. Ang nakalagay po sa balita, ayon po sa Philippine Star Global, COMELEC holds People's Initiative proceedings. Good news! Naku, palakpakan naman guys. Palakpakan. Alam mo, natutuwa po ako mga kaibigan kasi isa lang ibig sabihin dyan. Natakot po sila kagabi. Natakot po sila sa prayer rally Davao kagabi. Kasi po sa mga sinasabi po ng ating mahal na Tatay Digong. Kasi tinakot talaga sila eh. Kung baka may babala talaga si Digong sa kanap. Ipapasarado ko kayo, kukulong ko kayo. Diba? Natakot po sila mga kaibigan. Ang sa akin lang naman guys, kaya po ako natutuwa, at least nakikinig po sila mga kaibigan. Diba? At least nakikinig pa rin sila kay Tatay Digong. Okay, ano ba yung COMELEC proceedings, Pudinet? Unang-una guys, kung natatandaan nyo, ito ibalikan lang natin. Ang sabi po ni, kasi parang deja vu to guys eh. Sinabi na kasi nila yan eh. Pero iba naman yun. Yun naman yung itigil ang signature campaign, yung mga ayuda na nagbibigay ng 100. Di ba? May nagsabi niyan. Sino nagsabi nun? Si Senator Zubiri? Oh, nalala niyo yun. Ang sabi niya, tigil na daw ang signature campaign. Wala na daw. Pero bigla na nating nalalaman na tuloy-tuloy pa rin pala yung campaign mga kaibigan, yung pagpapirma, no? Yung pirma, yung nagbabayad ng 100 tapos may mga ayuda, tuloy-tuloy pa rin pala sila. Kaya po nagulat tayo guys, bakit itong si Salceda mga kaibigan? 'Di ba? Nagulat tayo lahat, 'di ba? Sabi ni Salceda guys, ang People's Initiative daw signature, umabot daw doon sa 12% threshold mga kaibigan. Kaya po nakakagulat. Sabi ko, paano umabot ng 12% threshold, akala ko ba tigil na yung signature campaign na yan, sabi ni Zubiri. Yun naman pala mga kaibigan, binudol pala tayo. 'Di ba? Kaya po tayo nagalit. Kaya po nagwala patay itong sila sa Davao, nagwala din. Kasi nahuli po itong si Migaon, itong sila Nognog, na tuloy-tuloy pa rin yung pagbabayad nila. Yung 20 million na sinasabi po na pinamigay, tuloy-tuloy pa rin pa kaibigan. Kaya, biglang sinabi ni Salceda na umabot na pala sa 12% threshold. Kasi guys, may quota kasi yan eh. Pag umabot po sa 12%, ibabalidate na po ng COMELEC yan. Tatanggapin na po o i-consider na po ng COMELEC. Ibig sabihin guys, validation na kung totoo ba talaga ang mga perma. Siyempre, sasabihin nila totoo kahit hindi naman, di ba? Babayaran na yung COMELEC dyan. After ng validation, confirmation, boom! Yun, tuloy po ang plebisito ng People's Initiative or yung Chacha. Ganun po yan guys. Kaya po, nagulat ako kanina 4 hours ago, bigla po nilang sinuspend. So wala na pong proceedings, wala na pong bilangan, wala na. So hindi na po matutuloy ang Chacha mga kaibigan. Pero mag-ingat pa rin tayo dahil sabi ko nga sa inyo, deja vu. Kasi naulit na to guys. Sinabi nila na wala ng People's Initiative signature campaign, pero meron pa pala. Ngayon, ito naman. Suspended na daw, sabi ng COMELEC. Ayun o, galing po ng Philstar Global yan. O, basahin natin ha, para sigurado tayo. People's Initiative proponents
have clinched enough signatures to fulfill the 12%. O, ayan ang sabi ha, 12%. Pero ang sinabi po dito ngayon guys sa balita, COMELEC holds People's Initiative proceedings. Kahit po umabot na sila sa 12% or sabi pa nga, lumampas pa nga daw sa 12% eh. Ngayon mga kaibigan, ang sabi dito sa balita, the Commission on Elections or COMELEC announced Monday the suspension of all proceedings related to People's Initiative amend the 87 Constitution. The full body had received signature forms from municipalities and cities across country for the People's Initiative, a mechanism that empowers Filipinos to directly propose amendments to the Constitution without requiring a congressional action. The signature drive, however, has faced allegations of signature buying po mga kaibigan. So ang sabi dito, we are suspending of all the proceedings indefinitely. Ibig sabihin, wala na talaga. Indefinite na eh. Until we are able to review, enhance, and add something to our existing rules, Garcia said. Wala na yan. Sana ha. Siyempre, pag binayaran na naman yan, tuloy-tuloy na naman yan. Pero at least, ito po'y signal guys, na natatakot po sila sa mga Duterte. Natakot po sila kagabi dahil po sa mga pronouncement ng ating mahal na Tatay Digong. Kasi mabigat yung mga pronouncement ni Tatay Digong. Eh. Di ba? Yung kamera na yan, isasarado ko yan. Di ba? Para mga ganun yung style niya eh. Dapat ikulong kayong lahat. Di ba? Sinabi niya yun kagabi. So, napakalakas po talaga pag si Tatay Digong na po ang nagsalita guys. Sobrang lakas po. Lahat nakikinig. Lahat natatakot, no? Yan kasi ang kailangan natin guys sa leader eh. Leadership. I mean, hindi naman yung takot na yung nanginginig ka na parang ayaw mo nang lumabas. Hindi po. Takot lang po yung mga gumagawa ng kabalastugan. Pero sabi yan ni Duterte guys, pag hindi ka naman gumagawa ng masama, bakit ka naman matatakot? Kung wala ka namang kasalanan. If you're a law-abiding citizen, wala po kayong dapat ikabahala at ikinatakot. Dahil dapat ang natatakot lang yung mga gumagawa ng korupsyon, pagnanakaw, kung ano-ano pang ginagawa sa ating gobyerno. Yan lang po guys. Pero papasalamat pa rin tayo mga kaibigan dahil good news po ito. Wala na pong tsa-tsa. Ayan! Mamaya-maya, meron na naman yan. minsan parang may phobia na ako eh. Sasabihin natin wala na, tapos maya-maya, meron na naman. Kumbaga parang aantayin lang nilang tumahimik eh. No? Pag tumahimik na mga kaibigan, ibabalik na naman nila. Ganon sila eh. Ganon po ang style ng mga yan, lalo na si Kuting na yan. Lalo na ito si Tambaloslos. Talagang traitor po pag tumira yan guys. Kunwari magtatawa-tawa lang yan. Maya-maya, patalikod na palang tinitira. Ganon po ang style nila guys eh. Ayaw nilang lumaban ng parehas. Kasi alam nila na hindi nila kakayanin ng Duterte guys. Pag lumaban po sila ng parehas, sigurado po talagang pupulutin sila sa kangkungan. Di ba? Yan, bravo! Yes, bravo po mga kaibigan, no? Siyempre, pasalamatan po natin ang itong si Garcia. Sino ba si Garcia po ang ng COMELEC, no? Ayan, pasalamatan po natin si COMELEC Chairperson George Garcia. At least, hindi po kayo nakinig sa Tambaloslos. At natakot kayo kay Duterte. Bigla po yung sinuspend. At si Kuting mga kaibigan, umatras na. Kuting, umatras ka na ba? Biglang umatras no? At least mga kaibigan, masaya po tayo guys. Dahil ito na po ang simula mga kaibigan na kumikilos na po ang mga Duterte. Okay? Ito naman mga kaibigan ang next nating pag-uusapan. Ito po, ayan po, nako, ano na naman yan po din eh? Sus, Maria Joseph naman talaga itong mga nasa kamera, oh. Mga walang yagbos, oh. Oy, anong nangyari sa inyo? Magpakita naman kay bukas. O, ayon po sa balita mga kaibigan, kanina lang po to, no? Kasi nagkagulo po kanina guys. Nagkagulo po sa Senado. Dahil nga, parang ayaw nilang ituloy ang hearing dahil wala pong isa. Ni isa lang po, kahit representante po, wala pong gustong pumunta doon sa hearing. Ang sabi po sa balita, yan o, House members to skip Senate probe on People's Initiative. Ibig sabihin guys, hindi po sila dadalo.
mag-a-absent po sila mga kaibigan. Antindi, di ba? Hindi na nila ginalang ang mga tao dahil sa People's Initiative. Hindi pa ngayon nila ginagalang ang Senado. Ganon po sila kabalahura, guys. Itong mga nasa Kamara, ganon po sila kabalahura, mga kaibigan. Wala talaga silang respeto. Kaya ano ba, galit na galit po ang ating mahal na Pangulong Duterte, mga kaibigan. Kaya gusto niyang ipasara yan eh. Gusto niyang kasuhan lahat ng nasa Kamara eh. Di ba? Yung mga ano ha, I mean, hindi naman lahat, no? Meron din naman natitira diyang mga matitino. May 3 pa dyan. 3 lang pala. May 3 pang mga mababait dyan sa Kamara eh. Sabagay, 3 na lang sila. Yung the rest, walang kwenta. So mga kaibigan, basahin lang po natin sa balita, no? Ito po mga kaibigan, no? Asan na ba yun? Ayan. House members, House members to skip Senate probe on People's Initiative. Members of the House Representatives will not attend the Senate's investigation into the ongoing People's Initiative that seeks to revise the 87 Constitution, a lawmaker said on Monday. Senator Amy Marcos, who will lead the investigation this week, recently accused her cousin, House Speaker Martin Romualdez, of orchestrating the People's Initiative. Meanwhile, ibig sabihin mga kaibigan, kaya siguro hindi pupunta si Romualdez bukas dahil andon si Senator Amy Marcos. Maghaharap yung dalawang magpinsan. Sayang, no? Hoy, Tambaluslos, pumunta ka naman sa hearing? Sayang lang. Gusto ko talaga, guys, magharap silang dalawa, no? Si Super Ate, tapos si Tambaluslos. Gusto ko magharap, eh. Ano kaya mangyayari, no? Ano kaya? Tsaka itong si Nognog, mga kaibigan, gusto ko rin pumunta siya sa hearing, eh. Kasi isa pa yun sa isa pa yun sa walang kwenta, no? Ewan ko ba, bakit naging party list yun? Walang ginawa kundi mag-TikTok, walang ginawa kundi mag-Facebook. Tapos inaano pa yung mga tao sa Davao. Sus, Maria Joseph ka naman, Inday. Uy, naunsa naman ka, day? Alright, mga kaibigan, bukas po, matutuloy po ang hearing. Okay? Makinig po kayo mabuti, ha? May hearing po bukas, magbibigay po tayo ng updates. Pero syempre, guys, medyo hindi na po ito maganda. Dahil, ayon po sa balita, mukhang wala pong dadalo. No, wala pong dadalo sa hearing, mga kaibigan. Ito ha, basahin natin ha. Sabi po dito, under the initiative, senators and congressmen will vote jointly on charter change proposals instead of separately as 2 houses of Congress. Yung kasi ang proposal eh. So, sabi dito, perhaps while we focus on building bridges, others seems more inclined to hunt for witches. But rest assured, should our legislative schedule allow, we'd be more than willing to engage in fruitful discussions, preferably ones that construct, not destruct or deconstruct our collective efforts to national progress. Sabi po yan, mga kaibigan. So ibig sabihin, guys, medyo dismayado po ang Senate dahil ayaw pong humarap ang Kongreso or mga congressmen. Ayaw nilang humarap or ayaw nilang harapin ang Senado. Bakit kaya, no? Bakit ang hilig-hilig niyo mangbully? Di ba, naalala niyo yung kay Eric at kay Dr. Lorraine Badoy sa SMNI, binubuli nila, di ba? Kung ano-ano mga pinagsasabi nila. Tapos high blood pa sila. Pinapagalitan nila si Lorraine Badoy, pinapagalitan nila si Eric, at pinapatahimik nila, ayaw nila pagsalitain, tapos biglang cite in contempt. Kawawa po, di ba, mga kaibigan? Kawawa po si Eric at saka si Dr. Lorraine Badoy sa ginawa nila doon sa Congress. Pero guys, bakit ayaw nilang humarap sa Senado? Natakot ba sila na baka mamaya sila naman ang i-cite in contempt? Ay, nako. Malamang sa malamang, mga kaibigan, takot po sila ma-cite in contempt. Kasi sigurado ako dyan, no? Sigurado ako dyan. Iinit pang ulo dyan. Pagkakainitan ng ulo yan, eh. Lalo na yan si Migmigs, di ba? Isa pa yan, eh. Matigas din ang ulo nun, di ba? At mayabang. Pero tingnan natin, guys, no? Sana lang talaga
Sana po dumalo sila. Kung hindi, dapat ang gawin dyan, isabpina sila. No? Isabpina. Isabpina. Tapos, pag hindi sila pumunta, i-warrant of arrest. Di ba? Oh, Michael Agsilio, tama, pareho tayo. Di ba? Para sa akin lang mga kaibigan, isabpina yan. Oh, kung ayaw talaga nilang pumunta doon, okay, tanongin sila, bakit ayaw nyo pumunta? Meron ba kayong tinatago? O kung wala kayong tinatago, magpakita kayo. Magharap-harapan tayo dito sa Senado. Pero pag hindi sila pumunta, isabpina yung mga yan. Tapos warrant of arrest. Gusto ko talaga mangyari yon. Alam niyo mga kaibigan, baliktad ang mundo, no? Bilog ang mundo pala. Bilog ang mundo. Di ba sabi ko sa inyo guys, at palagi kong sinasabi sa inyo, mag-antay lang po tayo mga kaibigan. May karma din, no? Karma is real. Bilog ang mundo. O, tinan nyo. Ngayon sila naman ang pinapatawag sa Senado. Itong kamara. Di ba? Sila naman ngayon. Dati, pinipilit nila si Ka-Eric, pinipilit nila si Tito Lorin Badoy, pinipilit nila si Pastor. Si Pastor ha, pinipilit nila, di ba? Pati SMNI, pinipilit nila. Pero ngayon, bakit ayaw nilang sundin o ayaw nilang magpakita sa Senado? Kayo din pala eh. Ang hilig-hilig yung mangbuli, ang hilig-hilig yung magsabi na, oy, mga duwag kayo. Kayo din pala, wala din pala kayo mga yagballs. Di ba? Oo, sabpina lang po ang pinakasagot dyan. Karma is real. Yes, palakpakan natin guys, karma is real. Ay, nako. Kung hindi sila pupunta, ibig sabihin guilty. Yes. Pag hindi sila nagpakita doon, guilty sila. Ibig sabihin, takot sila ma-question. Kasi alam nila guys, ginagawa nila yun eh. Di ba? Marami na pong nagsasabi, marami pong mga witness na sila talaga ang nagpaumpisa ng People's Initiative na yan. Yes, Chrissy Brooks. Ako, tama yan Chrissy Brooks, no? Kung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Di ba? Oy, 279 likes na. Oh, marami salamat Susan Apeles. Sa mga hindi pa nagtuslok-tuslok dyan, magtuslok-tuslok naman tayo mga kaibigan. Ay, naku, ang saya-saya. Ang saya-saya talaga. Karma is real. Ayan ha, nog-nog ha. Kung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Ayan tuloy ang nangyari sa iyo, nog-nog. Tambaluslos. Ano na? Tambaluslos, please naman, magpakita ka naman bukas. Kasi ikaw pa naman ang pinakamataas dyan. Nakakahiya pag ikaw po ay nag-absent. Oh, ibig sabihin mga kaibigan, pag hindi po sila sumipot bukas, dapat wag na natin galangin ang Congress. 'Di ba? Wag na natin galangin ang Congress. Kasi nga ayaw nilang magbigay ng respeto sa Senado eh. O di sila din. Wag na natin silang galangin dahil wala silang respeto. 'Di ba? I mean, wag naman lahat, no? Meron namang respeto diyan. Pero guys, bukas po ang pinaka-importante sana na araw para magkaalaman na po patungkol po diyan sa People's Initiative. Dahil klaro po, mas klaro pa sa sikat ng araw na itong si Tambaluslos. Kasama dyan ha? Kasama dyan si Nog-Nog. Sila po nagpaumpisa niyan mga kaibigan. Alam natin na mga sobrang magkano ang ginastos nila dyan sa People's Initiative. Ngayon, suspended na. Ano nang nangyari doon sa 20 million? Ibig sabihin, suspended din yun? Di ba? Kasi kung wala na pong People's Initiative, ano nang nangyari sa 20 million? Maibabalik pa ba yun? Maibabalik pa ba yung million-million na ginastos nila sa TV ads? Maibabalik pa ba yung mga million-million na pinamudmud nila sa mga tao para dyan sa People's Initiative na yan? Hindi na po maibabalik yun guys. Malamang nagastos na po nila yun. So masakit na naman. Masaklap na naman pangyayari yun. Dahil yung pera na yun ay pera po ng bayan. Pera ng kaban ng bayan ang ginamit nila doon, pamudmud nila sa mga tao. Hindi naman nila pera yun eh. Di ba? Oh, Chrissy Brooks, thanks pagtakot kay Lord, you must be true by yourself. Yes. Sila ang nakinabang sa pera, oo. Sila ang nakinabang sa pera, mga kaibigan.
Lumalandi ba, Maribig Garciano? Uy, sabi parking, di ba? Di ba si parking ano yon? Parking part 2? Alam ko si parking yun eh. Sinognog. Nabalitaan niyo ba yun guys sa parking, no? Grabe yun, no? Sorry, late response, nag-break time ako muna. Ay, nag-break time pala si Chrissy Brooks. So, mga kaibigan, no? Once again, abang-abang po tayo bukas sa hearing. Kung ano po mangyayari, guys. Sana po, sana lang talaga, meron pong dadalo, no? Para po makita naman natin, guys, kung paano sila ginisa. Pudinet, gusto mo talagang makita si Nogdog gigisahin sa Senado, ha? Oo, gusto ko. Pati si Tambaloslos. Kasi si Tambaloslos, guys, pag tinatanong yan, nakikita sa mukha niya eh. Yung parang napaparanoid siya, no? Kahit po sa mga interview lang, mga kaibigan, napapansin nyo ba guys? Napapanood nyo ba yung mga interview niya minsan? Pag tinatanong po si Tambaloslos, guys, para siya napaparanoid. Pwede bang kasuhan na ng taong bayan ang mga nasa Congress para bribery? Pwede po frozen spirit. Di ba na ano na natin yan? Na-discuss na natin yan. Pero sa loob po ng House, oo, pwede na pong kasuhan ng Kamara. O, ito po mga kaibigan, no? Panoorin po natin ito guys. Ito, exciting po to, no? Ito po si Paulo Duterte, guys. Balik tanaw po tayo mga kaibigan, no? Dahil ito po yung connection guys eh. Dito po natin makukonect kung bakit ayaw po nilang pauwiin si Kong Tevez. Ayaw nilang pauwiin, ayaw nilang palabasin sa Zoom, ayaw nilang isama sa hearing si Kong Tevez. Bakit? Ito po, malalaman po natin mga kaibigan. Panoorin po natin si Paulo Duterte guys. Tulo ka speak. Sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok dyan, nakikisuyo po kami. Baka pwede po tayo magtuslok-tuslok, guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at pakishare ang video. Maraming salamat. Nasa safety bolt na nila. Ito na po si Paulo, guys. Panoorin natin mga kaibigan, ha. Kaya akong nagian, ani akong kinabuhi sa politika. Na si Congressman. Ibig sabihin nun mga kaibigan, 3 na daw ng speaker ang nadaanan niya. Tulo ka speaker akong nagian, ani akong kinabuhi sa politika. 3 speaker na daw guys ang nadaanan niya sa kanyang pagiging politician. Okay? Yan po ang ibig sabihin nun, ha? Kasi syempre guys, hindi naman siya masyadong nagtatagalog, no? Na si Congressman Alvarez, nahimong speaker. Si Cayetano, nahimo na akong speaker. Si Velasco, nahimo na akong speaker. Karon ra ko kitag mga congressman nga hadlok sa ilang speaker. Oh, yun, boom! Ang ibig sabihin nun mga kaibigan, ngayon lang ako nakakita ng speaker, congressman na takot sa speaker. Yun ang ibig sabihin nun. Nga naman na. Bakit na? Grabe, di ba? Di ko gusto mo ban ka Mayor Bastis, Indonesia. Testingan ako magbinutan diya. Kaning mga kalaban namo, nako, gahulat yun kung kanus ako mutingog. Sukad pagpagawas na to akong statement, nagsugod na po sila bigay sa Kuwas Manila. Akong asawa na suko, naluoy ko sa akong mga anak, kay makita nila silang Instagram, gasugod nagbigay. Binayran man na tanan. Kanang Facebook, binayran na, makita ninyo sponsored. Pag sinabi kasing binayran guys, ibig sabihin bayad daw. Pati Facebook, sabi niya, pati Facebook bayad yan. Kasi di ba may paid by sponsors, parang ganun. Yan po ibig sabihin nun. Pag sinabing binayran, bayad yan, parang ganun. Unsay mo gawa sa akong ba karon, ilan ang lisuon against sa ako Anak ng trabaho, ana mga na akong papaga.
Na ako nga mahan kagunit siyang baston tribunal sa kuha. Karon, tulo ka speaker akong nagian ani akong kinabuhi sa politika. Na si Congressman Alvarez, nahimong speaker. Si Cayetano, nahimo na akong speaker. Si Velasco, nahimo na akong speaker. Karon ra ko kitag mga congressman nga hadlok sa ilang speaker. Ngano man na? Grabe, no? Ang tindi ng binitawan niyang salita, mga kaibigan. Ngayon lang siya nakakita ng mga congressman na takot sa speaker. Bakit? Oh, yun ang question mark niya. Bakit? Ano kaya? Parang ano kaya nangyari? Parang ganun. Bakit? Tindi, di ba? Hello, Ayo! Heart attack tanim. Suzuki Mix Vlog, kumusta ka na dyan? Go, Duterte yan. All right? Ma-heart attack tani. Naglain, nagtinanawan akong mahan sa kuha. Nga nung mahadlok man, duhara man na. Oh, bakit daw matakot? Dalawa lang yan. Ibig sabihin, bakit sila matatakot? Dalawang ano lang yan. Oh, parang ganon. Hadlok matanggal pagka-congressman, parehas gibuhat nilang Arnie Tevez, gi-ethics ko. Dito po ko padulong, sigurado. Ayun! Oh, narinig niyo yung pangalan ni Kong Arnie Tevez? Yun po yung sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. Takot sila na mapareha sila kay Kong Arnie Tevez. At inamin din ni Kong Pulong Duterte, mga kaibigan, gagawin din pala sa kanya yun. Kung anong ginawa nila kay Kong Arnie Tevez, gagawin din pala sa kanya, guys. At doon na pupunta yun. Buti na lang naagapan. Di ba? Buti na lang magagaling po yung mga yung mga political analysts na analyze kaagad nila, nabigyan kaagad nila ng linaw. Kasi po, gagayahin po nila si Pulong kay Kong Arnie Tevez. Yan po yung ibig sabihin dyan, guys. Anong party list na babae dia? Oh. Nagtuusag ako kabalo. Sige. Gusto kaday mag-hearing tas Congress ana ako ang ginaig. Gisulti pa ninyo gibulsang 51 billion. Pagita dog bangko diri sa Pilipinas mo release ana. Tunto kang bayhana ka. Tunto kang bayhana ka. Alam niyo na kung sino 'yun, ha? Alam niyo na yung sino tinutukoy niya. Yung babae sa party list. Oh, alam niyo na ibig sabihin nun. Tunto ka, ibig sabihin. Ano ba yung sa Tagalog ang tonto? Ay, pareho na naman, di ba? Tonto, oh. Tonto ka, bigaon! Paulo, Pulong. Yes, sinugnog, landi. Ang tindi, di ba? Ito, tuloy natin, guys. $51 billion. Kadungog mo itong iro nga akong gidemanda, hantong karon padayon man namong kaso. Di na ko isulti ang pangalan, kay musikat siya. Karon nagputak na pod, nisulti, na kada tao daw dapat sa akong distrito nanay balay tungod atong 51 billion. Tonto! Tagpila nga balay akong buhaton, tag-isagatos. Kabugo ni mo. P.O. ibig sabihin. Huwag nga na ko. Kanibali na po ni tanan sa kuha ugma, sigurado ni. So, Arnie Tevez silang itanggal. Paspas kayo. Ngopil og Zoom, di nila papilon. Kay kinahanglan presence. Hadlok ang tao patyon. Nganong imo mga hadlokon? Kaning mga kauban akong congressman. Sorry, Congressman Beans, Congressman Ungab. Naaday mo diha, Congressman Alvarez. Tawa man sila na hadlok. Ambots, Congressman Beans. Mamanta na hadlok, no? Basti ganiya. Nisulti, kung masugatan kaniya, speaker, tamparuson kaniya. Nako. Mutanaw lang ko, ti. Kay pagtindog balik, ako'y sumbag. Na. Oh, alam niyo na ibig sabihin nun, di ba? Oh, sumbag, ibig sabihin, sasapakin daw niya, mga kaibigan, si speaker. Si Basti naman, siya yung tindi, mga kaibigan. Ibang klase ito.
Pasaylo ako ninyo ha, nag-wild na pog ko. Asa Oo. may mga tao dito? Patawarin daw, nag-wild na siya. Namarid ako kayong TV niya. Basiglain na inyong gitanaw, bagong Pilipinas na ha. Bagong baliw. Bagong baliw? Hindi pala bagong Pilipinas, bagong baliw? Ay, Ginoo ko. Pasaylo ako ninyo pa, pasaylo ako, nagyaw-yaw ko diri. Wag ko niya gitudloan magyaw-yaw. Karon ra. Oh. Kitaan mo nagusbasti ko niya nag-wild. Awa din nag-wild, nagyaw-yaw. Bigyo ko mo ba ni mo sa Indonesia, diri ra ko sa Davao. Diri ko na tao, diri ko mamatay. Sulong ako ninyo diri mga mo na akong amahan, inyong storya-storyahan, 200 kabuk pusil. Tanawa, pila kabuk ako pusil. Di ko na makaplit tanan, padong sa inyo ha. Tambalus-lus. Tambuk-lus-lus, mga tawag na. Tama ito basti. Ang aping namula na, hapit ang buto. Tambok los-los. Padong yung ko sa ethics committee yan eh. Sige lang. Ngay ubang tao, mga Dris Davao, labi na yung mga party list. Ngay ubang tao, Dris Davao, gadali. Di kaulat og eleksyon. Ang buton sa imong gikadlo kanday. Yapil na imong maguwang. Tabang ta. Say makuwala mo gana mo mga pamilya mo. Gugay na ko gainit sa inyo ha. Bata pa ko ang inyong amahan gihimo kong drug addict. Pag-abot kan di Guzman, drug addict. Drug pusher. Karon ang mga gibuhat na ko drug smuggler. O drug smuggler ko dato na kay kung ano na pamangkod sa inyo tubangan ron. Tama. Ano mo serbisyo pamangko ninyo? Tuupod mo ng iro nila. Kana, bayot na. Kada madunggan niya akong pangalan, tilapan din na niya, ayam na may picture na ako sa iyang kwarto. Trililing yan, trililing.